Halos manghina si Precious, nang bitawan ni Ralph ang kanyang mga labi, pero nanatili pa ring nakahawak ang kamay nito sa kanyang likuran. Titig na titig sila sa isa't isa. Tila hindi sila parehong makapaniwala sa naganap sa kanilang dalawa, sa saglit na minuto na lumipas. Nadama niya na parang may gusto itong sabihin, pero nasa mga mata nito ang pag-aalinlangan. Precious, bulong ni Ralph sa kanya. Tila ba naging isang magandang tunog iyon sa kanyang pandinig. Mahal kita. Muli namang tumayo ang mga balahibo niya sa sunod nitong sinambit, malapit sa kanyang tainga. Kaunti na lang at para na naman siyang mahihilo sa bisig nito. I want to hear from your lips that you also love me, babe, muli nitong bulong sa kanya. Para siyang unti-unting nanghihina, at kinailangan pa niyang humawak sa mga braso nito, para doon kumuha ng lakas. Naguguluhan siya sa totoo niyang nararamdaman kay Ralph. Pagmamahal na nga kaya ang nararamdaman nila sa isa't isa. O isang pakiramdam na panandalian lamang. Alin man sa dalawa ang nararamdaman niya para kay Ralph, ay mas gusto pa rin niyang maramdamang maging masaya sa piling nito. Ano man ang kahantungan ng kanilang nararamdaman, ay sabay nila itong haharapin. Ralph, baka naguguluhan ka lang sa nararamdaman mo para sa akin. Muli ay gusto niyang makatiyak na tama ang nararamdaman nito sa kanya. Babe, hindi ko kailanman pinagdudahan ang pagmamahal ko sa'yo. I know that I love you from the first day that I saw you. Malambing nitong sagot sa kanya. Sa pagkakataong iyon ay hindi na siya nagdalawang isip, at hinaplos niya ang pisngi ni Ralph na kinagulat nito. Itataya ko ang nararamdaman ko sa'yo Ralph.at magtitiwala ako na tunay ang pagmamahal mo sa akin. Na makakaya mo akong ipaglaban. Nakangiti niyang sagot kay Ralph. Habang haplos pa rin niya ang gwapo nitong mukha. Pagkatapos niyang sabihin ang mga bagay na iyon, ay nakita niya ang pagliwanag ng mukha nito. Muli ay siniil na naman siya nito ng isang nakakabaliw na halik mula sa mga labi nito. Promise babe, hindi ko hahayaang masaktan ka. At ipaglalaban kita anuman ang mangyari. Pangako sa kanya ni Ralph, pinagdikit pa nito ang kanilang mga noo pagkatapos siya nitong halikan. Pagkatapos ay hinawakan nito ang labi niya, na basa pa gamit ang daliri nito. Naging mabilis ang mga pangyayari sa kanila, at talagang maski siya ay hindi niya mapaniwalaan, na nagkalakas siya ng loob na tugunin ang mga halik na ginawad sa kanya ni Ralph, maging ang mga pinanggako nito sa kanya, ay kanyang panghahawakan. Nakaalalay sa isa niyang kamay si Ralph, habang naglalakad sila pabalik sa bahay nito. Halos napuno nila ang basket na dala nito ng iba't ibang prutas at gulay. Hindi katulad kanina na alangan siya sa presensya nito, ngayon ay iba na. Parang nagkulay rosas ang paligid niya, at lahat ng nakikita niya sa paligid ay maaliwalas. Masaya at puno ng pag-ibig. Nalalayan pa siya ni Ralph nang muli, ay tumawid sila sa kawayang tulay. Careful babe, bili nito sa kanya, at hinawakan pa siya nito sa braso para alalayan. Nang marating nila ang bahay kubo na pinanggalingan nila, ay saglit nitong binitawan ang kamay niya, at kinuha ang isang susi mula sa bulsa nito. Pagkabukas ng pinto, ay pinona muli siya nitong pumasok. At inilapag nito sa mesang gawa sa kawayan ang dala nitong basket. Babe, anong gusto mong kainin? Magmerienda muna tayo bago kita iuwi. Napatingin siya bigla kay Ralph nang marinig niya ang sinabi nito. Para kasing may kakaibang meaning ang sinabi nito, pero ayaw naman niyang mag-isip ng kung ano. Iuuwi kita sa bahay niyo babe. Nakangiting sagot nito muli sa kanya. Nahal ata siguro nito na bahagya siyang nagulat sa sinabi nito. Ah, okay, kunwari ay relax niyang sagot. But soon, mauuwi rin kita sa bahay namin. Ipapakilala kita sa mga parents at mga kapatid ko, dugtong nitong sabi sa kanya, habang naglalagay ng 2 plato.at may kinuhang pagkain sa loob ng ref. Hindi agad siya nakasagot sa sinabi ni Ralph, pero nanatili naman siyang kalmado. Ayaw niyang maramdaman nito ang takot sa puso niya, lalo na kapag nalaman na ng mga magulang nila, na may relasyon silang dalawa. Pagkakain nila ng merienda, ay tumayo siya upang hugasan ang mga ginamit nilang plato. Ako na babe, saad ni Ralph. Hinawakan pa nito ang isa niyang kamay, na nakahawak sa mga plato na pagpapatungan sana niya. Napangiti naman siya at saka siya nagsalita. Ako na, kaunti lang naman ito. Turo ko sa 2 plato na pinagkainan namin.
At hinayaan na siya nito na hugasan ang plato sa maliit na sink ng kusina nito. Binyanlawan na niya ang mga nasabang plato, nang maramdaman niya ang pagdampi ng mga kamay nito sa kanyang baywang. Pagkatapos ay ipinatong naman ni Ralph ang baba nito sa kanyang balikat. "Babe, hump," sagot niya, nagiging normal na sa kanyang pandinig, kapag tinatawag siya nito ng babe, at parang naging huni nang sagutin niya ito. Hindi naman na siya kinakabahan, kapag katabi ito dahil sa mga nangyari sa kanila kanina lamang, at alam niyang may nagbago na sa pagtrato nila sa isa't isa, dahil sila ay magnobyo na. "Pwede ba akong mag-request?" "Oo naman, ano ba yun?" Takang tanong niya kay Ralph. Tungkol kay Raymond. Napahinto siya sa paghuhugas ng plato, nang marinig naman niya ang pangalan ng kaibigan niya, na alam niyang tiyak na magugulat kapag nalaman nito na boyfriend na niya ngayon si Ralph Montemayor. "Ano ang tungkol sa kanya, Ralph?" Muli ay tanong niya dito. "I just don't like him being near to you, babe." Sunod nitong sabi sa kanya. Alam naman niya ang dahilan nito, kung bakit nito gustong malayo siya kay Raymond. "Pero kaibigan ko siya, at saka wala naman siyang ginagawang masama, kapag magkasama kami. At isa pa, kilala naman siya nila tatay, mabait din si Raymond." Lahat na ata ng positibong bagay tungkol kay Raymond ay gusto niyang sabihin kay Ralph. Para lang hindi nito isipin na masama itong tao gaya ng iniisip nito. "Babe, lalaki din ako. At alam kong may gusto siya sa iyo." Paniniguro ni Ralph sa kanya. Bigla rin niyang naalala na ganoon din mismo ang sinabi ni Raymond sa kanya dati, nang mag-abot ang mga ito sa kanilang bahay. Naramdaman pa niya ang paghigpit ng yakap ni Ralph sa kanya. "Promise me babe, lalayo ka na sa kanya. And I'm serious about it." Sa huli ay utos nito sa kanya. Napabuntong hininga na lang siya pagdaka. Kakasimula pa lang nila ng relasyon, mukhang nakikinita na niya, kung gaano kaseloso ang kanyang boyfriend. "Opo, sasabihin ko sa kanya agad, para maintindihan niya ang dahilan ko, kung bakit hindi na ako dapat sumama sa kanya," sagot niya kay Ralph na nagpangiti naman dito. "Promise?" Parang batang tanong nito muli sa kanya, bahagya pa nitong hinalikan ang kanyang leeg, na nagdulot sa kanya ng kakaibang kaba. "Ralph," saway niya dito. Ngumiti lang ito pagkatapos at saka nito hinawakan ang kanyang mukha. "Ilalagay ko lang sa kotse ang mga kinuha nating gulay at prutas, babe." Palam nito sa kanya. Tumungo na lang siya kahit naramdam pa rin niya ang kakaibang kaba na dulot ng paghalik nito sa kanyang leeg. Pagkatapos nilang masecure ang bahay na nakalok na ang mga pinto at bintana, ay niyaya na siyang sumakay sa kotse ni Ralph. Pinagbuksan pa siya nito ng pinto ng sasakyan, na hindi mawala-wala ang ngiti sa labi. Pagkasakay nito sa loob ng kotse, ay agad nitong isinuot sa kanya ang seatbelt niya. At pagkatapos ay ninakawan naman siya nito, ng mabilis na halik sa labi na kinagulat niya. Nihampas niya ito tuloy sa braso na kinatawa nito. Pinandilatan pa niya ito ng mata, pero binaliwala lang nito ang warning niya, at ngingiti-ngiting pinaandar nito ang kotse. Habang nasa biyahe sila, ay madalas na napapatingin sila sa isa't isa ni Ralph, pagkatapos ay matamis lang itong ngingiti sa kanya. Ganoon din naman ang ginagawa niya, at para lang silang lunod na lunod sa kaligayahan ng mga oras na iyon. Na parang ang ganda ng paligid, at hindi nila iniisip ang pagsubok na darating sa kanilang relasyon. Bago sila makarating sa mismong barangay nila, ay hinawakan ni Ralph ang kamay niya muli. "Kaya natin to babe, magtiwala ka lang sa akin. Magiging maayos din ang lahat, kapag nasabi na natin sa mga magulang natin ang relasyon na mayroon tayo." Malambing nitong sabi sa kanya. Inilagay pa nito ang kamay niya sa tapat ng labi nito saka ito hinalikan. Napangiti na lang siya, at alam niyang wala siyang dapat na pagsisihan sa naging desisyon niya, na tugunin niya ang pagmamahal nito sa kanya. Nang makarating sila sa tarangkahan ng kanilang bahay, ay agad niyang naaninag ang kotseng nakaparada malapit sa tapat ng kanilang bahay. Kotse iyon ni Raymond. Nilingon niya si Ralph pagdaka, at nakita niya ang paggalaw ng mga panga nito, at halatang hindi nito nagustuhan ang nakitang nakaparadang sasakyan sa labas ng kanilang bahay. Bago sila bumaba ng kotse, ay hinawakan muna ni Ralph ang isa niyang kamay. "Babe, sabihin na kaya natin sa kanila ang tungkol sa atin. Nagseselos ako sa pagpunta-punta ng Raymond na yan sa bahay niyo. Magsisimula naman sila." "Ralph, may usapan na tayo hindi ba?
Hindi pa pwedeng malaman nila tatay ang tungkol sa atin, hanggat hindi mo pa nakakausap ang mga magulang mo. Iyon ang naging kasunduan nila kanina, bago sila umalis sa rest house nito. Hindi muna nila sasabihin sa mga magulang niya ang lahat, hanggat hindi nalalaman ng pamilya nito ang relasyon nila. Sa ganoon ay malalaman niya, kung talagang kaya siyang ipaglaban nito. Anuman ang mangyari sa kanilang dalawa. Pero babe, napahinto si Ralph sa sasabihin nito, nang itaas niya ang isa niyang kamay, senyales na hindi siya pumapayag sa gusto nitong mangyari. Basta, magtiwala ka sa akin. At tungkol kay Raymond, ako na ang bahala sa kanya. Pangako niya kay Ralph, para tumigil na ito sa kakaselos nito sa kanyang kaibigan. Ihahatid na kita sa loob ng bahay niyo babe. Sa halip ay sabi na lang nito sa kanya. Okay lang, haya na lang naman ang bahay namin, kaya safe naman na siguro ako babe na makakauwi. Natatawa niyang sagot kay Ralph. Sobra itong mag-isip, at gusto na lang niya itong yakapin ng mahigpit para maipadama niya rin dito kung gaano niya ito kamahal. And yes, hindi na niya maitatanggi na mahal niya ito, at hindi lang simpleng paghanga ang nadarama niya dito. Dahil sa mga sinabi nito at nangyari sa kanila kanina, alam niyang magiging masaya siya sa piling nito. I insist babe, kailangan ko rin na magpakita kila Tatay Elias kahit papaano. Wala na nga siyang nagawa ng nauna nang bumaba si Ralph ng kotse, at saka siya nito pinagbuksan ng pinto. Bitbit na rin nito ang isang basket, kung saan nakalagay ang mga pinitas nilang prutas at gulay. Habang papalapit sila sa kanilang bahay, ay naging natural lang ang mga tinginan at kilos nila ni Ralph. At banilinan niya ito na huwag magsasalita ng masama kay Raymond, kapag naabutan nito ang kaibigan niya sa loob ng kanilang bahay. Nauna siyang pumasok ng bahay, at kasunod niya si Ralph. Pagdako ng paningin nila sa sala, ay agad na nagangat ng tingin ang kanyang mga magulang na kausap si Raymond. Lahat sila ay nakatingin sa kanila ni Ralph. Bahagya pa niyang naramdaman ang pagdikit ng balat ni Ralph sa braso niya nang hindi sinasadya. At umasag pa siya ng kaunti, para makapasok ito ng tuluyan sa kanilang bahay. Oh, anak, dumating na pala kayo ni Ralph. Halika iho, maupo ka muna at magkape tayo. Yaya agad ng kanyang tatay kay Ralph, na tiningnan pa siya ng pahapyaw bago sumagot. Maraming salamat po Tay Elias. Sa susunod na lang po siguro ako makikidayo ng kape, mukha po kasing may bisita kayo. Sunod nitong tiningnan si Raymond na matalim na rin ang titig dito. Mabait naman itong si Raymond Ralph. Heto nga at marami na namang pasalubong kay Precious ang kaibigan niyang ito. Buong pagmamalaking kwento ng kanyang tatay kay Ralph, itinuro pa nito ang mga plastic na naman ng pagkain na dala ni Raymond sa kanya. Doon siya saglit na napangiwi. Patay naman siya nito. Ganoon po ba, sagot ni Ralph at sunod siya nitong tiningnan muli ng pahapyaw. Ang titig nito ay parang nanguusig, napayuko na lang siya, nang hindi na niya kayang salubungin ang tingin nito sa kanya. Panigurado na nagseselos naman ito kay Raymond, dahil na rin sa sinabi ng kanyang tatay. Oo nga pare, maupo ka muna at magkape tayo. Si Raymond naman ang narinig niyang nagyaya kay Ralph. Sige, busog pa kasi ako at nagmerienda kami ni Precious bago umuwi. Tanggi muli ni Ralph na kinainis na niya. Talagang napakatigas ng loob nito. Oo nga po tay, saka magpapalam lang po si Sir Ralph sa inyo, kaya siya bumaba ng kotse, pero may importante pa raw po siyang lalakarin. Tama po ba Sir Ralph? Binalingan niya ng mabilis si Ralph, at alam niyang nagkaintindihan na sila nito sa simpleng tingin, at pahayag niya dito. Opo Tay Elias. Nay Lani, aalis na rin po ako at may importante pa akong lalakarin, Precious, I'll go ahead. Kunwari ay mahinahon nitong Palm sa kanya. Tumango na lang siya. Maging ang mga magulang niya ay hinatid na lang ng tanaw si Ralph sa pinto, na parang naninibago sa mga kilos nito. Si Raymond naman ay napaismad ng tuluyang nang nakalabas ng pinto si Ralph. Akala mo naman kung sino. Narinig niyang bulong ni Raymond pagdaka. Raymond, tawag niya sa pangalan nito, at saka siya lumapit sa kinauupuan nito. O bakit, talaga naman Porke ba't anak mayaman, hindi na siya pwedeng uminom ng kape, kasama ang mga mahihirap na katulad natin. Napansin ko na iyon dati, noong nakasama natin siyang kumain ng tanghalian, halatang pilit lang na pakiharapan tayo. Pag nakuha na niya ang gusto nila sa mga lupa dito sa barangay natin, tingnan mo,
nakakainsultong saad ni Raymond kay Ralph na hindi niya nagustuhan. Agad nitong hinusgahan ang kilos nito maging ang pagkatao nito, dahil lang sa anak mayaman ito. Raymond, mukhang sobra naman ata ang pagkadisgusto mo kay Sir Ralph. Mabait naman na tao si Ralph. Bukod sa tinutulungan niya kami sa mga lupain namin, at nangako rin siyang magpapautang sila ng kanyang ama ng malaking halaga ng pera, para makapagtanim kami pagdating ng tag-ulan. Sagot naman ng kanyang tatay kay Raymond, na kinatahimik naman nito. O siya, iiwan muna namin kayo ng tatay mo, para makapag-usap kayong dalawa. At tumayo na ang kanyang mga magulang, para tumungo sa likod bahay nila para magluto. Sunod naman niyang binalingan si Raymond, nang tuluyan nang nakalabas ang kanyang mga magulang. Ano ba ang problema mo Raymond? Naiinis niyang tanong dito. Problema ko, bakit ka sama-sama sa lalaki na yun? Balik na tanong sa kanya ni Raymond. Namasyal lang kami at wala kaming ginawang masama. At nagpaalam din siya kila nanay na ipapasyal ako, ano ang masama doon? For God's sake Precious. Hindi ka dapat nakikipaglapit sa Ralph Montemayor na yan, iisahan ka lang noon for sure. At kapag nakuha na niya ang gusto niya sa iyo, lalayuan ka rin niya. May pagbabanta ni Raymond sa kanya. Alam naman niyang ang kapakanan lang niya ang iniisip nito, pero labis naman kung agad nitong huhusgahan ang pagkatao ni Ralph. Raymond, hindi siya katulad ng iniisip mo. Mabait siyang tao. Pagtatanggol niya sa kanyang kasintahan. Siguro ngayon oo, pero kapag nagtagal makikita mo na rin ang totoo niyang kulay. Nakita pa niyang gumalaw ang panga nito, tanda na may pinipigilan itong galat na hindi maipakita. Raymond, pakiusap, huwag ka namang ganyan. Magkaibigan tayo kaya ayokong nag-aaway tayo, pero kung ganyan ka lalo na kay Ralph, siguro ay huwag na lang muna tayong magkita. Mabilis siyang nilingon ni Raymond nakita ang gulat sa mga mata. What? Are you out of your mind Precious? Nang dahil sa kanya, ipagpapalit mo ang pagkakaibigan natin. Raymond, hindi na niya alam kung paano ito pakakalmahin, ewan ko sa iyo Raymond. At tumayo na ito sa kinauupuan. Dinampot nito ang susi ng kotse nito, na nakapatong sa center table nila. Teka Raymond, ni hindi na siya nilingon pa nito, at tuloy-tuloy na itong lumabas ng kanilang bahay. Sa labas ay narinig niya ang pagharurot ng kotse nito. Lumipas ang ilang araw at hindi na nagpakita si Raymond sa kanya. Malamang na lumuwas na naman ito sa Manila. Talagang natiis siya nitong hindi man lang kausapin, bago bumalik sa trabaho nito. Hindi pa naman siya sanay na galit ito sa kanya. Palagi silang nag-aasaran, pero kahit kailan ay hindi sila nag-away ng katulad ng huli nilang kita. Pati si Ralph ay hindi napapadpad sa kanilang bahay, kaya medyo tahimik ang mundo niya. At sinabihan naman niya ito na huwag madalas pupunta ng bahay nila, para hindi sila mapansin ng kanyang mga magulang. Precious, nagpapadala si Sir Ralph ng gatas sa bahay nila ngayon araw. Heto at isasalin ko na lang sa mga bote. Hiyaw sa kanya ng kanyang nanay. Bigla naman siyang nakaramdam ng saya, dahil sa wakas ay makikita na muli niya si Ralph. Mabilis siyang gumayak, para dalhin ang mga bote ng gatas sa bahay ng mga Montemayor. Banilinan pa siya ng kanyang mga magulang na umuwi agad, para makabili siya ng karne sa bayan. Nagulat pa siya nang paglabas niya ng tarangkahan, ay may naghihintay na isang kotse roon. Hindi pamilyar ang kotseng iyon sa kanya, kaya nagtaka siya kung sino ang may-ari nito. Nang maisara niya ang gate nilang kahoy, ay nakita niyang bumaba ng kotse ang driver nito. Nakasuot ito ng uniforme na sa tingin niya, ay isang family driver. Good morning po Miss Precious. Ako nga po pala si Nelson. Bale pinapusan daw po kayo ni Sir Ralph, para hindi na raw po kayo mahirapang mag-commute papunta ng bahay nila. Nakangiti nitong balita sa kanya. Nagulat siya sa sinabi nito sa kanya, dahil wala naman silang usapan ni Ralph na papasundo siya nito, kapag magdadala siya ng gatas sa bahay ng mga magulang nito. Ah, ganoon po ba? Naabala pa po kayo sa pagsundo sa akin. Nahihiya niyang sagot sa driver. Ayos lang po iyon, trabaho ko naman po na ipagmaneho ang mga Montemayor, pati ang mga taong malalapit sa kanila. Ngumiti ito nang nakakaloko sa kanya. Dahil doon ay napangiwi na lang siya sa harap nito. Buti na lang at hindi nito napansin ang ginawa niya. Pinagbuksan pa siya nito ng pinto para makasakay sa kotse. Habang nasa biyahe siya,
ay nakatanaw lang siya sa labas ng bintana. Tanaw niya ang malawak na lupain ng mga Montemayor. Para tuloy siyang pinanghihinaan ng loob, kapag naiisip niya ang agwat ng estado nila sa buhay ni Ralph, suntok sa buwan kung agad siyang magugustuhan ng pamilya nito, partikular ang mga magulang nito, na alam niyang unang-una na tatutol, kapag nalaman ng mga ito ang relasyon nila ni Ralph. Hindi niya napansin na nakapasok na pala sila sa malaking gate ng mga Montemayor. At nang huminto ang kotseng sinasakyan niya, ay agad na bumaba muli ang driver nito, para pagbuksan siya ng pinto. "Salamat po," sabi niya sa driver nang makababa siya ng kotse. Katulad ng dati ay sa likod siya dumaan, para makausap si Michelle na siyang pinagbibigyan niya ng gatas. Nilingalingan niya ang paligid ng malaking bahay, at nagbabaka sakali siyang makita niya si Ralph pero bigo siya. Kaya kumatok na lang siya sa pinto ng kusina, para maibigay na niya ang dala niyang gatas. Pagkatok niya ay mabilis na binuksan ni Michelle ang pinto. "O pinsan, nandyan ka na pala, pasok." Nakangiting bungad sa kanya ni Michelle. Oo, nagpapadala raw kasi uli ng gatas ang mga Montemayor. Hindi na niya binanggit na si Ralph ang nagpadala ng gatas sa kanya. Oo nga, nandoon ulit si Sir Ralph sa library. Doon mo na lang daw kunin ang bayad ng gatas na dala mo. Nagulat na naman siya sa sinabi ni Michelle, at muntik pa siyang masamid ng sarili niyang laway pagkatapos. Talagang obvious naman si Ralph sa mga pinaggagawa nito. Sa loob-loob niya. Pero may kakaibang kilig pa rin sa puso niya, na hindi niya maipagkakailang nagpapalakas ng tibok ng puso niya ng mga sandaling iyon. "Hala, sige na at ako na ang bahala dito, at puntahan muna agad si Sir, kanina ka pa hinihintay nun." Pagtatiboy sa kanya ni Michelle. Bahagya pa siyang tinulak nito na ikinatawa niya. Kinuha muna niya ang basket na pinaglalagyan niya ng mga gatas, bago tumungo sa silid na kinaroroonan ni Ralph. Hindi pares ng unang beses na kumatok siya sa pinto ng library, na iyon na kinakabahan siya, ngayon ay excited siyang magbukas ang pintong iyon, para makita ang lalaking nagpapalakas ng tibok ng puso niya. Hindi nga nagtagal ay nagbukas ang pinto ng silid na kinatok niya. Bumungad agad sa kanya ang gwapong mukha ng kanyang kasintahan, at mabilis siya nitong hinela papasok sa loob ng silid. "Ralph!" Halos mapatili siyang bigla siyang isandal nito sa likod ng pinto, matapos siya nitong hilahin papasok. Nabitawan tuloy niya ang basket na dala niya, sa sobrang gulat sa ginawa nito. "I missed you babe," malambing nitong bulong sa kanya, habang nakatukod ang isa nitong kamay sa pader, at ang isa namang kamay nito, ay hinahaplos na ang kanyang mukha. "Baka may makakita sa atin dito, ano ka ba?" Saway pa rin niya dito, maski siya ay sobrang namiss niya ito, pero kailangan pa rin nilang mag-ingat. "I don't care kung may makakita sa atin, mainam nga iyon, para malaman nila na girlfriend kita." "Ikaw." Hindi na niya naituloy ang sasabihin niya dito, nang silan na siya nito ng halik. Malalim na halik na naririnig nila ang mga tunog ng kanilang mga labi. Napahawak na lang siya sa malapad na dibdib ni Ralph, at doon kumuha ng lakas. Mahaba at tila mapusok na halik ang pinadama nito sa kanya, na tumagal rin ng ilang minuto bago nito binitawan ang labi niya. Ramdam pa niya ang pangangapal nito, at pagdaka ay pinaglapat ni Ralph ang kanilang mga noo. "I really missed you, babe. Pwede bang dito ka na lang sa bahay namin? Para magkasama na tayo palagi?" Nakakaloko nitong tanong sa kanya. Nagulat man sa tinura nito, ay napandilatan pa rin niya ng mata si Ralph, na tanda na hindi siya sumasang-ayon sa sinabi nito. Nanatili namang hawak nito ang isang kabiyak ng kanyang pisngi. "Ralph, alam mo naman ang usapan natin hindi ba? Bakit kailangan mo pang magpadala ng driver sa bahay para sunduin ako?" Bigla niyang naalalang itanong dito. "Ayoko kasing mahirapan ka pa na mag-commute papunta dito, kaya pinasundo na lang kita kay Kuya Nelson. At mamaya, siya rin maghahatid sa iyo papauwi." Ralph naman. "Okay, kung ayaw mong si Kuya Nelson ang maghatid sa iyo, ako na lang ang maghahatid sa girlfriend ko." Nakakaloko na naman nitong sagot sa kanya. Napangiti na lang siya sa kakulitan nito. Sa huli ay pumayag na siyang magpahatid muli sa driver nito papauwi. Hinawakan siya ni Ralph sa isa niyang kamay. Sunod siya nitong niyaya na umupo sa couch na leather. Hawak pa rin nito ang kamay niya, nang may kuhanin ito sa drawer ng cabinet nito. Isang box iyon na maliit at kulay puti.
Nang titigan niya ang kahon, ay nakita niyang kahon iyon ng isang mamahaling cellphone. For you, tinanggal nito sa kahon ang cellphone, at saka inabot sa kanya. Bakit kailangan mo pa akong bilhan ng cellphone, Ralph? Buong pagtataka niyang tanong, at hindi niya inaabot ang cellphone na hawak nito. I bought this for you. Para may text at matatawagan ko naman ang girlfriend ko, kapag sobrang miss ko na siya. Pinindot pa ni Ralph ng banayad ang pisngi niya pagkatapos. Namula naman ang mukha niya, dahil sa hiya sa sinabi nito. Wala kasi siyang cellphone, at sinabi niya kay Ralph na talagang hindi siya bumibili. Dahil gastos lang iyon, magpapaload pa siya, iipunin na lang niya ang pera. Para may pang tuition fee siya sa pasukan, at balak niyang mag-aral muli sa bayan. Pero kasi, I insist babe, at saka mura lang naman ito. Niyakap siya nito patalikod, na halos ay malunod siya sa mabangong amoy nito. Nakaka-relax ang amoy ng gamit nitong pabango, samantalang siya ay isang cologne lang ang gamit niya. Kaya medyo na-conscious pa siya sa amoy niya. Here, nakasave na dito ang number ko. And syempre, nakasave na rin sa phone ko ang gamit mong number babe. Paliwanag nito sa kanya. Nararamdaman pa niya ang pagtama ng hininga nito sa kanyang batok. Nagtagal pa sila sa library na iyon ng ilang minuto, bago siya nagpaalam kay Ralph. Mamaya ka na umalis babe. Hirit ni Ralph sa kanya na ngayon, ay nakapatong ang ulo nito sa kanyang mga hita, dahil nahiga ito sa couch habang siya naman ay nakaupo naman. Baka magtaka na po si Michelle, at bakit ako nagtagal dito? Sinukli pa niya ang kunwari ay nagulo nitong buhok. Kiss ko muna. At inilapit pa nito ang gwapo nitong mukha sa kanya. Hindi naman niya napigilan ang matawa, dahil sa kilos nito. Kiss naman. Kanina ka pa kaya halik ng halik na yan babe. Babe, ilang araw tayong hindi nagkita, kaya bumabawi lang ako. Komento ni Ralph. Nang dahil doon ay wala na nga siyang nagawa, at binigyan na niya ito muli ng isang matamis na halik. Babe, take this. Nakita niyang may dinukot na pera sa wallet si Ralph, pagkabangon nito mula sa pagkakahiga sa kanyang mga hita, at saka inilagay sa kamay niya. Huwag na babe, ako na lang ang magbibigay ng bayad ng gatas kay nanay. Saka binilhan mo na nga ako ng bagong cellphone, tapos ay bibigyan mo pa ako ng pera. Tanggi niya sa ibinibigay na pera ni Ralph. Sa tingin niya ay sobra-sobra. Babe, please, huwag na nating pagtalunan yan okay? Basta kunin mo na to. Bigla ay nilagay ni Ralph ang mga perang papel na puro lilibuhin sa pouch na dala niya, saka siyang initian. Then, bumili ka ng mga bagay na gusto mo, or pagkain kaya babe, para hindi ka na pinapasalubungan ng kung ano-ano ng Raymond na yon. Halata ang pagbabago ng aura nito nang banggitin nito ang pangalan ng kaibigan niya. Napatawa na lang siya ng mababaw, nang maalala niya ang mga supot ng pagkain na pasalubong sa kanya ni Raymond, nang huling dalaw nito minsan sa bahay nila na nakita naman ni Ralph, dahil nagpumilit pa itong sumama sa kanya sa loob ng kanilang bahay. Nagseselos ka na naman ba kay Raymond? Hindi niya napigil ang itanong dito. Ang cute pa naman nito kapag nagseselos. Hanggat hindi mo sinasabi sa kanya, kung sino ako sa buhay mo babe, magseselos at magseselos pa rin ako. Mas malapit pa nga siya sa pamilya mo kaysa sa akin. Nagpatuloy ito sa pag-amoy ng kanyang leeg. Sabi ko naman sa'yo, huwag mo na lang siyang pansinin hindi ba? Bahagya niya itong nilingon. Doon niya narinig ang pag-ismad nito sa huli niyang sinabi. Pag ako talaga hindi nakapagpigil ako na mismo ang magsasabi sa kanya, na layuan ka na niya. Because you're exclusively mine, you understand babe. O mandar naman ito sa pagiging seloso. Napangiti na lang siya, masarap pala sa pakiramdam na ayaw kang mawala ng taong mahal na mahal mo, yung tipong gusto nyo ay magkasama na lang kayo palagi, at hindi na magkahiwalay. Oo na po, mabilis niyang sagot dito. Muli ay bago siya nito pinakawalan, ay siniil naman siya nito ng isang maalab ng halik. At bago siya lumabas ng library, ay ayaw pang bitawan ni Ralph ang isa niyang kamay. Sinaway na lang niya ito, para bitiwan ang kamay niya, at baka may makakita pa sa kanila na magkasama sa silid na iyon. Banilinan din siya nito na i-text niya ito, kapag nakauwi na siya ng bahay. Buti na lang at nasa banyo si Michelle nang lumabas siya ng library, kaya hindi na siya nakapag-polem dito.
Kung hindi ay nakita pa nito na masyado siyang nagtagal sa loob ng silid na iyon, kasama ang amo nito.